Isang sampal, isang kahihiyan sa gitna ng karangyaan. Si Frida ang reyna ng De La Vega ay itinapon na parang basahan sa harap ng lahat, habang ang asawang si Mateo ay tumatawa kasama ang kabit sa ibabaw ng kanyang pagkatao. Hindi alam ng lahat na ito ang simula ng kanilang katapusan. Ang bawat luhang pumatak ay magiging apoy na tutupok sa inyong lahat. May pag-asa pa ba ang pusong winakasan? Hindi ko akalaing ang babaeng pinagkatiwalaan ko ng aking pangalan, ang babaeng itinuring ninyong huwaran, ay isa palang mapagpanggap na magnanakaw. Ang boses ni Mateo ay dumagundong sa buong ballroom ng Shangri-La BGC, matalas at malamig na tila, isang patalim na direktang bumaon sa dibdib ni Frida. Ang bawat salita ay may dalang lason na unti-unting pumapatay sa katahimikan ng gabi. Sa mga sandaling iyon, nakatayo si Frida sa tabi ng kanyang asawa. Ang kanyang mga kamay ay marahang nakahawak pa sa mga stang taksido ni Mateo. Kanina lang, bago sila umakyat sa entablado, masuyupan niyang inayos ang kurbata nito at hinalikan ang pisngi ng lalaki bumubulong ng pagbati para sa kanilang ika-10 anibersaryo at ang ginintuang selebrasyon ng kumpanya. Ngunit na yon, ang init ng balat ni Mateo na nadarama niya ay tila naging yelo. Ang malaking screen sa likod nila na dapat sana ay magpapakita ng mga larawan ng kanilang pagmamahalan ay biglang nagbago. Lumitaw doon ang mga dokumentong may lagda ni Frida, mga peking transaksyon na nagpapakita ng paglipat ng milyon-milyong pondo sa isang lihim na account. Ang mga bulong-bulungan ng mga panauhin, ang mga elite ng Manila na kanina lang ay nakangiti sa kanya, ay naging isang malakas na hiyaw ng pangungutya. Mateo, ano ito? Anong ibig sabihin nito, ang tanging naisambit ni Frida? Ang kanyang boses ay halos isang bulong na nanginginig sa takot at pagkalito. Ngunit hindi siya sinagot ni Mateo. Sa halip, isang malakas na sampal ang dumapo sa kanyang pisingi. Ang lakas ng impact ay naging sanhi ng pagkakadapa ni Frida sa malamig at makintab na sahig. Ang kanyang paningin ay nagdilim sandali at ang tanging narinig na ay ang mabilis na tibok ng sariling puso na tila gustong kumawala sa kanyang tadyang. Huwag mo akong tawagin sa pangalan ko, Frida. Wala kang utang na loob, mula sa putik binuhat kita. Binigyan ng marangal na buhay at ganito ang isusukli mo sa pamilya De La Vega. Ang boses ni Mateo ay puno ng peking pighati, isang mahusay na pag-arte na naggatong sa galit ng mga tao. Mula sa gilid sumugod, si Tita Socorro, ang matandang dalaga na tiyahin ni Mateo na kailanman ay hindi tumanggap kay Frida. Ang kanyang mukha ay pulang-pula sa galit, ang mga mata ay nanlilisik sa katuwaan habang nakikita ang pagbagsak ng kanyang kaaway. Sabi ko na nga ba, basura ang pinagmulan, basura rin ang hantungan. Mateo, wag mong hayaang madumihan pa ng babaeng yan ang ating danggal. Ang sigaw ni Socorro habang dinuduro si Frida. Hinablot ni Mateo ang kwintas na perlas sa leeg ni Frida. Ang pamanang iyas ng lolo ni Frida na tanging alaala niya sa kanyang yumaong pamilya. Sa isang marahas na hila naputol ang tali nito. Ang mga butil ng perlas ay kumalat at bumagsak sa sahig, lumilika ng tunog na tila mga patak ng ulan sa gitna ng isang tuyot na disyerto. Bawat perlas na gumulong ay tila isang piraso ng kanyang pagkatao na niyuyurakan ng sapatos ng sariling asawa. Hindi nagawan sumigaw ni Frida. Ang kanyang lalamunan ay tila binarahan ng tuyong buhangin. Ang bawat hininga ay isang pasakit. Ang kanyang mga kamay na dahan-dahang gumapang sa sahig upang pulutin ang mga perlas ay nayapakan pa ng mamahaling sapatos ni Mateo. Ngunit wala siyang naramdamang hapti sa balat. Ang tanging nararamdaman niya ay ang unti-unting pagkadurog ng kanyang kaluluwa mula sa loob. Ang mga ilaw ng ballroom na dati ay nagbibigay ng ningning sa kanyang kagandahan, ay tila naging mga matang mapanghusga. Ang bawat click ng kamera mula sa mga reporter ay tila mga saksak na nagpapatunay na bukas ang kanyang pangalan ay magiging kasing kahulugan ng pagtatraidor sa buong bansa. Napatingin si Frida sa itaas, sa asawang 10 taon niyang pinagsilbihan, inalagaan at minahal ng igit pa sa kanyang sarili. Sa mga mata ni Mateo, wala siyang nakitang pagsisisi, kundi ang isang malamig na tagumpay ng isang taong nakakuha na ng gusto. Saan nga ba napunta ang lahat ng mga pangako?
Saan napunta ang mga gabi ng pagbulong ng wagas na pag-ibig habang nakahiga sa ilalim ng buwan? Ang bawat sakripisyo ba niya para sa kumpanyang ito ay naging mitsa lamang ng sarili niyang kamatayan. Nanatili si Frida na nakaluhod sa sahig, ang kanyang buhok ay nakatabing sa mukha habang ang paligid ay patuloy na bumubuhos ng put. Sa gitna ng kaguluhan, isang katanungan ang pabalik-balik na umaalingaw na sa kanyang isipan mas masakit pa sa sampal, mas mapait pa sa kahihiyan. Hanggang kailan kayang tiisin ng isang puso ang ganito katinding pagtatraidor bago ito tuluyang tumigil sa pagtibok? O ito na nga ba ang katapusan o ang simula ng isang gabi na walang hanggan ang dilim? Habang tinitingnan ni Mateo ang kanyang asawang nakadapa, lumapit siya at bumulong sapat lamang para marinig ni Frida. Umalis ka na bago ko patawagin ang mga pulis. At wag na wag mo nang susubukang bumalik dahil sa mundong ito, Frida, patay ka na. Tumayo si Frida nang dahan-dahan ang kanyang mga tuhod ay nangangatog. Ngunit ang kanyang likod ay pilit niyang itinuwid. Sa kanyang palad, mahigpit niyang kinuyom ang nag-iisang butil ng perlas na natira. Isang butil na tila sumisigaw ng isang katotohanang siya lang ang nakakaalam. Tumalikod si Mateo at iniwan siyang mag-isa sa gitna ng entablado abang ang mga security guard ay nagsimula ng lumapit upang kalagkarin siya palabas. Ngunit bago pa sila makahawak, tumingin si Frida sa malaking screen sa mga peking dokumentong naging hatol sa kanya. Isang maliit at halos hindi mapansin na detalye sa sulok ng screen ang nahagip ng kanyang mga mata, isang error code na tanging siya ang arkitekto ng system na yon ang makakaunawa. Bakit naroon ang code na yon kung si Mateo ang may kontrol sa lahat? Huwag mong dungisan ang gate ng pamamahay na ito ng iyong maruruming kamay, Frida. Mahiya ka naman sa balat mo. Ang boses ni Tita Socorro ay mas matalas pa sa lamig ng hangin na humahampas sa labas ng mansyon ng mga De La Vega. Nakatayo ang matanda sa likod ng rehas na bakal may hawak na payong na itim habang ang kanyang mga mata ay puno ng pandidiri. Sa paanan niya, nagkalat ang mga gamit ni Frida. Mga damit na gulanit, ilang sapatos na putikan at mga litratong punit-punit na itinapon na parang mga basura sa kalsada. Kakarating lang ni Frida mula sa hotel. Umaasang kahit papaano ay hahayaan siyang makapagpaliwanag o kahit man lang payag ngang kumuha ng mahahalagang gamit. Ngunit ang bumungad sa kanya ay ang tanawin ng sarili niyang buhay na nakahandusay sa semento. Ang langit ay tila nakikiramay sa kanyang pighati. Ang bawat patak ng ulan ay nagsimulang bumuhos, malalaki at mabibigat na agad nagpadilim sa paligid. Ang suot niyang puting dress na kanina lang ay simbolo ng karangyaan ay basang-basa na ngayon dumidikit sa kanyang nang-inig na katawan at naglalantad sa kanyang kahinaan. Tita, please. Hayaan niyo lang ako makausap si Mateo. Isang beses lang ang pagsusuma mo ni Frida, ang kanyang boses ay nanginginig sa gitna ng lamig. Ang kanyang mga daliri ay nakakapit sa malamig na bakal ng gate, ang kanyang mga kuko ay tila ba gustong bumaon doon sa desperasyon. Mateo doesn't want to see your face ever again. Pagkatapos ng lahat ng ipinakain namin sa'yo, pagkatapos ng marangyang buhay na ibinigay namin sa isang tulad mong galing sa hirap, ganito pa ang gagawin mo. You're a disgrace to this family. Ang bawat salita ni Socorro ay puno ng kamandag. Isang anino ang lumitaw sa likuran ni Socorro. Si Mateo. Nakatayo siya sa veranda, nakatingin sa malayo, tila ba ang babaeng nasa labas ng kanyang gate ay isang estrangrong hindi nararapat sa kanyang atensyon. Wala siyang suot na emosyon. Ang kanyang mukha ay parang isang pader na bato na hindi matitibag ng anumang luha. Mateo, sigaw ni Frida, ang kanyang boses ay pumanaw sa gitna ng dagundong ng langit. Alam mo, hindi ko magagawa yon. Look at me, Mateo. Look at your wife. Dahan-dahang lumingon si Mateo. Ngunit ang kanyang mga mata ay walang kinang ng pagkilala. Lumakad siya palapit sa gate, kumuha ng isang pirasong papel mula sa kanyang bulsa at binitiwan ito sa hangin. Ang papel ay mabilis na nabasa ng ulan, lumipad-lipad bago bumagsak sa putikan sa harap ni Frida. That's a restraining order, Frida. If you come within 100 meters of me or this property, the police will pick you up. I've already filed for annulment. Lahat ng accounts mo frozen na. You have nothing. Dahil sa totoo lang,
Wala ka namang dinala sa relasyong ito, kundi ang sarili mong ambisyon ang malamig na pahayag ni Mateo. Ambisyon, Mateo, ibinigay ko ang buong buhay ko para sa kumpanya niyo. I built that system from scratch. Ang puso ni Frida ay tila pinipiga ng isang higanting kamay. Ang bawat sakripisyo niya, ang mga gabing, wala siyang tulog para ayusin ang mga butas. Sa pananalapi ng De La Vega, ay itinapon na lang na parang walang halaga. Correction, Frida. We allowed you to work. Inisip mo lang na ikaw ang bumuo niyan pero pera namin ang magpatakbo sa'yo. Now get out of here. Ayokong makita ang isang magnanakaw na natutulog sa tapat ng bahay ko. Nakakahiya sa mga kapitbahay ani Mateo bago tumalikod at pumasok sa loob ng mansyon, kasunod si Tita Socorro na may halong mapait na tawa. Naiwan si Frida sa gitna ng bumubuhos na ulan. Ang dilim ng gabi ay tila lumalamon sa kanya. Sinubukan niyang pulutin ang ilan sa kanyang mga damit, ngunit ang mga ito ay mabigat na sa tubig at putik. Ang bawat piraso ng tela ay nagpapaalala sa kanya ng isang alaala ang damit na suot niya nung unang date nila, ang scarf na regalo sa kanya ni Mateo nung kaarawan niya. Lahat ay naging marumi. Lahat ay naging basahan. Ang kanyang lalamunan ay masakit sa sobrang pagpipigil ng iyak. Ang kanyang mga paa ay tila hindi na kayang dalhin. Ang bigat ng kanyang katawan. Naupo siya sa gilid ng kalsada sa tabi ng kanyang mga wasak na maleta. Ang tubig mula sa kalsada ay dumadaloy sa kanyang paligid, tinatangay ang kanyang danggal patungo sa kanal. Bakit niya ibinigay ang lahat sa isang taong kayang tumalikod sa kanya sa isang kurap lang? Bakit niya hinayaang maging sentro ng kanyang mundo ang isang pamilyang kailanman ay hindi siya itinuring na tao? Ang sakit ay hindi na lamang nasa kanyang puso. Nararamdaman niya ito sa bawat buto, sa bawat hibla ng kanyang buhok. Sa gitna ng katahimikan ng kalsada, na tanging tunog lang ng ulan ang naririnig, isang malakas na liwanag mula sa isang sasakyan ang tumama sa kanyang muka. Napapikit si Frida sa silaw. Ang tunog ng gulong na humihinto sa ibabaw ng basang semento ay tila isang babala. Sino ang lalabas sa sasakyang yun? Meron pa bang darating para tapakan ang kanyang pagkatao? O ito na ang katapusan ng kanyang paghihirap? Dahan-dahang bumukas ang pinto ng sasakyan. Isang pares ng itim na sapatos ang tumapak sa putikan. Isang payong ang bumukas, tila isang proteksyon laban sa malupit na mundo. Frida, anak. Diyos ko, anong ginawa nila sa'yo? Ang boses na yon ay hindi nagmumula sa isang kaaway. Hindi ito ang matalas na tinig ni Tita Socorro o ang malamig na boses ni Mateo. Ito ay isang boses na may dalang amoy ng bagong saing na kanin at sariwang labada, ang boses ni Nanay Rosa. Dahan-dahang itinaas ni Frida ang kanyang paningin. Sa ilalim ng malaking itim na payong, nakatayo ang matandang babaeng nag-alaga sa kanya mula pa noong bata siya, ang tanging tao na hindi tumalikod sa kanya nang pumanaw ang kanyang mga magulang. Ang mukha ni Nanay Rosa ay puno ng pait, at awa ang mga kulubot sa kanyang no ay tila mas lalong lumalim sa nakikitang kalagayan ng kanyang alaga. Hindi nakasagot si Frida. Ang kanyang mga labi ay nanginginig at nangingitim na sa ginaw. Sinubukan niyang tumayo, nuit ang kanyang mga binti ay tila naging jelly. Kung hindi siya mabilis na nasalubong at naalalayan ni Nanay Rosa, baka muli siyang humalik sa putikan. Halika na, anak, huwag ka nang lumingon. Wala nang natira para sa'yo sa bahay na yan. Kundi mga anino ng kasinungalingan ang mahinahong bulong ng matanda, habang dahan-dahang inaalakbay si Frida patungo sa lumang sasakyan. Naramdaman ni Frida ang banayad na pagyanig ng sasakyan habang unti-unti silang lumalayo sa mansyon ng mga De La Vega. Sa bawat metrong inilalayo nila, tila ba unti-unting napuputol ang mga tanikalang nagtali sa kanya sa loob ng 10 taon. Ngunit ang kalayaan ay hindi matamis. Ito ay may lasa ng dugo at pait. Pinanood niya sa bintana ang mga ilaw ng Makati at BGC na unti-unting nagiging malabo dahil sa ulan, hanggang sa ang mga naglalakihang gusali ay mapalitan ng mga madidilim na puno at maliliit na bahay sa probinsya. Pagkalipas ng ilang oras, huminto ang sasakyan sa harap ng isang maliit na bahay na yari sa kahoy at semento sa isang liblib na barangay sa Laguna.
Walang marangyang chandelier, walang mga mamahaling painting sa dingding. Ang tanging naroon ay ang amoy ng tuyong dahon at ang katahimikan ng gabi. Dito muna tayo, Frida. Ligtas ka rito. Walang De La Vega na makakatapak sa lupang ito ani Nanay Rosa habang binubuksan ang pinto. Pagpasok sa loob, iniupo ni Nanay Rosa si Frida sa isang lumang silya. Kumuha ang matanda ng mainit ng tubig at malinis na tuwalya. Dahan-dahan niyang pinunasan ang mukha ni Frida, tinatanggal ang mga bahid ng putik at ang mga bakas ng make-up na kanina lang ay nagkakahalaga ng libu-libong piso. Sa bawat haplos ni Nanay Rosa, tila ba may bahagi ng puso ni Frida na unti-unting natutunaw? Nang maramdaman niya ang init ng tuwal, sa kanyang pisingi, ang mismong pisingi na sinampal ni Mateo. Doon lamang siya tuluyang bumigay. Ang mga luhang kanina pa niya pinipigil ay bumuhos ng walang babala. Walang salita, walang paliwanag. Ang tanging narinig sa loob ng maliit na silid ay ang hikbi ng isang babaeng nawala ng lahat habang nakasubsob ang kanyang mukha sa kandungan ng matandang babaeng itinuring niyang tunay na ina. Hinayaan lang siya ni Nanay Rosa na umiyak. Ang mga kamay nito ay banayad na humahaplos sa buhok ni Frida, tila ba sinusubukang tahiin ang mga punit-punit na bahagi ng kanyang kaluluwa. Nanay, bakit nila ginawa sa akin ito? Ang paos na tanong ni Frida sa gitna ng kanyang pag-iyak. Ibinigay ko ang lahat. Lahat-lahat. Dahil ang mga taong bulag sa pera, anak, ay hindi nakakakita ng halaga ng isang ginto kung ito ay nasa tabi lang nila. Hayaan mo silang mabulok sa kanilang sariling kasakiman, ang mariing sagot ni Rosa. Matapos ang ilang oras nang medyo kumalma na si Frida, dinala siya ni Nanay Rosa sa isang maliit na silid. Matulog ka na muna, anak. Bukas ibang araw na naman. Ngunit hindi makatulog si Frida. Nakatingin lang siya sa kisame, nakikinig sa huni ng mga kuliglig sa labas. Pakiramdam niya ay isa na siyang patay na naglalakad. Ang kanyang pangalan, ang kanyang danggal, ang kanyang buong pagkatao ay tila nabaon na sa putikan sa tapat ng mansyon. Bumanggon siya at naupo sa gilid ng kama. Ang kanyang mga mata ay napadpad sa isang lumang kahon sa sulok ng silid, isang kahon na puno ng alikabok. Dahan-dahan niyang binuksan ito. Sa loob, nakita niya ang kanyang mga lumang gamit noong nag-aaral pa siya sa universidad, mga libro sa programming, ilang medalya, at isang itim na bag na luma na ang balat. Binuksan niya ang bag. Sa loob nito ay isang lumang laptop na matagal na niyang hindi nagagamit ang mismong computer kung saan niya sinimulang isulat ang unang line ng code para sa system ng De La Vega. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Hinaplos niya ang takip ng laptop. Ito ang kanyang black box. Ang kanyang lihim na mundo na kailanman ay hindi niya ipinakita kay Mateo. Inisip ng lahat na ang system ng De La Vega ay pag-aari ng kumpanya. Ngunit ang tanging nakakaalam ng pinakamalalim na pintuan nito ay ang babaeng kasalukuyang nakaupo sa isang lumang kama sa Laguna. Pindutin niya ang power button. Ang mahinang liwanag mula sa screen ay tumama sa kanyang mukha, nagbibigay ng kakaibang kislap sa kanyang mga matang puno ng luha. Ang mga code na lumalabas sa screen ay tila mga sundalong naghihintay ng utos mula sa kanilang general. Sa gitna ng pananahimik ng gabi, isang notification ang lumitaw sa screen. Isang maliit na red icon na kumukurap-kurap. May pumasok sa system. May nagtatangkang burahin ang kanyang mga bakas. Ngunit sa pagmamadali ng mga ito isang pinto, ang naiwan nilang bukas isang pintong hindi nila alam na kailanman ay nag-exist. Napatitig si Frida sa isang particular na file. Ang kanyang hininga ay tumigil sandali. Ang file na iyon ay may pangalang hindi nga inaasahan. Isang pangalan na magbabago sa lahat ng iniisip niya tungkol sa gabing iyon sa BGC. Ang liwanag ng screen ay tila isang multo na bumubuhay sa kaning namatay na pag-asa. Sa gitna ng kadiliman ng silid, ang asul na sinag mula sa lumang laptop ay nagbibigay ng kakaibang anyo sa mukha ni Frida. Ang kanyang mga mata na kanina lang ay puno ng luha ay naging matalas at nakatuon. Ang kanyang mga daliri na nanginginig sa lamig ay nagsimulang sumayaw sa ibabaw ng keyboard. Walang tunog ng pagpindot, tila ba ang bawat letra ay lumalabas mula sa kanyang isipan
patungo sa kailaliman ng system na siya mismo ang lumika. Dahan-dahan niyang binagtas ang mga nakatagong layer ng De La Vega network. Dito sa loob lang tinatawag niyang data black box, ang bawat transaksyong pinansyal ng kumpanya ay may digital na bakas na hindi kayang burahin ng kahit sinong hacker dahil ang encryption nito ay nakatali sa kanyang sariling biometric data na ginawa niya 5 taon na ang nakalilipas bilang proteksyon. Akala niyo ba ay ganun lang kadaling burahin ang pangalan ko, ang pabulong na tanong ni Frida? Sa hangin ang kanyang boses ay malamig at puno ng determinasyon. Habang lumalalim ang kanyang pagsisiyasat, isang katotohanan. Ang unti-unting lumalabas na tila isang bangkay na lumulutang sa ibabaw ng tubig. Nakita niya ang mga paglipat ng pondo milyon-milyong piso na dinaloy sa mga shell company sa labas ng bansa. Ngunit, hindi ito gawa ng isang tao lang. Ang mga pirma ay digital, ngunit ang mga timestamp ay tumutugma sa mga gabi kung kailan wala sa bahay si Mateo, mga gabing sinasabi nitong meron siyang mahalagang business meeting. Ngunit may isang bagay na nagpatigil sa paghinga ni Frida. Ang red icon na nakita niya sa nakaraang kabanata ay isang alerto para sa isang backdoor access. Isang tao ang kasalukuyang gumagamit ng kanyang admin credentials upang linisin ang mga ebidensya ng huling transaksyon ni Mateo. Biglang bumukas ang pinto ng silid. Mabilis na isinara ni Frida ang screen ng laptop at itinago ito sa ilalim ng kumot. Pumasok si Nanay Rosa na may dalang isang baso ng mainit na gatas at isang platito ng biskwit. "Anak, bakit gising ka pa? Akala ko ba ay magpapahinga ka na?" Ang mahinahong tanong ng matanda. Inilapag niya ang gatas sa maliit na mesa sa tabi ng kama at naupo sa tabi ni Frida. "Hindi lang po ako makatulog, Nay. Masyadong maingay ang isip ko," sagot ni Frida pilit na pinapalambot ang kanyang boses. Hinawakan ni Rosa ang kamay ni Frida. "Alam mo, Frida, ang mga bituin ay mas nagniningning kapag ang langit ay nasa pinakamadilim na bahagi. Huwag mong hayaang kainin ng galit ang iyong puso. Ang katarungan ay hindi laging dumarating sa parang inaasahan natin. Pero laging dumarating ito sa tamang panahon." "Nay, paano kung ang tamang panahon ay huli na? Paano kung kinuha na nila ang lahat sa akin? Maaari nilang kunin ang iyong bahay, ang iyong pera at ang iyong posisyon. Pero hindi nila kailanman makukuha ang talenong ibinigay sa iyo na may kapal at ang danggal na itinanim ng iyong lolo. Iyon ang tunay mong yaman, anak." Hinalikan ni Rosa si Frida sa noo bago lumabas ng silid. Ang init ng gatas at ang mga salita ng matanda ay tila isang sandaling kapayapaan sa gitna ng digma, ang kasisimula pa lang. Nang muling mapag-isa, binuksan ni Frida ang laptop, hindi na siya babalik sa pag-iyak. Sa loob ng system, nakita niya ang huling lokasyon ng IP address na gumagamit ng kanyang credentials. Hindi ito mula sa mansyon ng mga De La Vega. Hindi rin ito mula sa main office sa Makati. Ang address ay tumuturo sa isang luxury penthouse sa Rockwell. Isang lugar na pag-aari ng isang taong hindi niya inaasahang magkakaroon ng kinalaman sa pagbagsak niya. Sino ang taong ito? Bakit meron itong kopya ng kanyang pinakalihim na access keys sa gitna ng kanyang malalim na pag-iisip? Biglang nag-vibrate ang kanyang lumang telpo na nasa loob ng bag. Isang hindi kilalang numero ang lumitaw sa screen. Nag-alilangan si Frida, ngunit sa huli ay sinagot niya ito. Walang nagsalita sa kabilang linya sa loob ng ilang segundo. Tanging ang mahinang tunog ng paghinga ang maririnig. Pagkatapos isang boses ng lalaki mababa, kalmado at tila pamilyar ang nagsalita. "Alam kong gising ka, Frida, at alam kong tinitingnan mo ang system ngayon. Kung gusto mong mabuhay at mabawi ang lahat, huwag mong ituloy ang pag-trace sa address na yan. Mas malaki ang kalaban mo kaysa sa inaakala mo." "Sino ito? Paano mo nakuha ang numerong ito?" ang mabilis na tanong ni Frida. Ang kanyang puso ay nagsimulang tumibok ng mabilis. Isang kaibigan o baka isang kaaway na may parehong hangarin. Bukas ng gabi, pumunta ka sa simbahan ng Kalamba. Doon natin tatapusin ang unang kabanata ng iyong paghihigate. Huwag kang magdadala ng kahit ano maliban sa iyong black box. Naputol ang linya. Nanatiling nakahawak si Frida sa telepo o ang kanyang paningin ay nakapako sa dilim.
Sino ang misteryosong lalaking ito? Isa ba itong pain ni Mateo? O ito na nga ba ang unang piraso ng puzzle na magbubukas sa tunay na dahilan kung bakit siya itinapon ng sariling asawa? Isang bagay ang sigurado, ang gabi sa Laguna ay hindi na kasing tahimik ng dati. Huwag kang matakot, Frida. Hindi ako narito para saktan ka. Narito ako dahil alam ko ang pakiramdam ng mawala ng lahat. Ang boses na iyon na narinig na niya sa telpono kagabi ay nanggaling sa likuran ng isa sa mga malalaking post ng simbahan ng Kalamba. Dahan-dahang lumabas ang isang lalaki, nakasuot siya ng isang dekalidad na itim na polo, nakatupi ang mga mangas hanggang siko, at ang kanyang muka ay may bakas ng seryosong pag-iisip, ngunit may kasamang malambot na tingin sa mga mata. Siya, si Ignacio. Nakatayo si Frida sa gitna ng pasilyo ng simbahan, mahigpit na nakayakap sa kanyang luma at kupas na bag, kung saan nakatago ang kanyang laptop. Ang amoy ng insenso at ang malamig na simoy ng hangin sa loob ng lumang gusali ay tila nagbibigay sa kanya ng kaunting lakas, ngunit ang kanyang puso ay nananatiling parang isang ibong nakakulong sa hawla, mabilis na tumitibok sa takot. Sino ka talaga? Paano mo nalaman ang tungkol sa system ko at bakit mo ako tinutulungan? Ang mga tanong ni Frida ay sunod-sunod na lumabas, ang bawat salita ay may dalang pagdududa. Lumapit ng kaunti si Ignacio, ngunit huminto siya sa sapat na distan, upang hindi matakot si Frida. Isang malungkot na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Ang pangalan ko ay Ignacio. Tulad mo, biktima rin ako ng pamilya de la Vega. Maraming taon na ang nakalilipas, ang pamilya ko ay winasak ng kasakiman ni Tita Socorro at ng ama ni Mateo. Kinuha nila ang lahat sa amin ng aming lupa, ang aming danggal at ang buhay ng aking ama. Huminga ng malalim si Ignacio at tumingin sa dambana ng simbahan. Matagal ko na silang pinagmamasdan. Alam ko ang bawat dumi sa ilalim ng kanilang mga kuko. At alam ko na ikaw, Frida, ang tanging susi para pabagsakin ang kalyong yon na tinatawag nilang imperyo. Hindi ka nila itinapon dahil sa pagnanakaw. Itinapon ka nila dahil ikaw lang ang nakakaalam kung gaano sila kabulok sa loob. Naramdaman ni Frida ang bigat ng mga salita ng lalaki. Sa loob ng 10 taon niyang pagsasama kay Mateo, palagi siyang may nararamdamang kakaiba, isang malamig na hinala na pilit niyang itinago sa likod ng kanyang pagmamahal. Ngayon, ang bawat piraso ng puzzle ay tila nagsisimulang magtagpi-tagpi. Dahan-dahang lumapit si Ignacio at sa isang paraang puno ng paggalang ay hinawakan ng kamay ni Frida. Ang init ng kanyang palad ay tila isang kuryenteng gumapang sa nanginginig na kalamnan ni Frida. Sa unang pagkakataon matapos ang mahabang panahon, naramdaman ni Frida na hindi siya nag-iisa sa gitna ng baha. Frida, look at me, malambot na utos ni Ignacio. I can help you. Meron akong mga ebidensya na hindi mo makukuha sa loob ng sistem. Meron akong mga saksi na natatakot magsalita. Pero kailangan ko ang talino mo. Kailangan ko ang black box mo para ikonekta ang lahat ng tuldok. Tumingin si Frida sa mga mata ni Ignacio. Nakita niya ang sarili niyang pighati sa mga mata nito. Isang kakaibang pakiramdam ng seguridad, isang bagay na hindi niya naramdaman kay Mateo kahit noong bago pa sila ikasal. Ang unti-unting bumabalot sa kanya. Bakit na yun lang? Tanong ni Frida. Ang kanyang boses ay naging paos. Dahil ngayon lang naging sapat ang galit mo para lumaban, sagot ni Ignacio. Inabot niya ang isang panyo at dahan-dahang pinunasan ang isang luhang tumakas mula sa mata ni Frida. Ang haplos na yon, bagamat maikli, ay tila isang pangako ng proteksyon. Naupo silang dalawa sa isa sa mga lumang upuang kahoy sa loob ng simbahan. Inilabas ni Frida ang kanyang laptop. Ang tunog ng pagbukas nito ay tila isang deklarasyon ng digmaan sa gitna ng sagradong katahimikan. Ang address sa Rockwell na na-trace mo kagabi pagsisimula ni Ignacio, ang kanyang boses ay bumaba hanggang sa maging isang bulong na lamang. Hindi yun pag-aari ng isang business partner ni Mateo. Yun ay isang lihim na safe house na binayaran gamit ang pangalan mo, Frida. Nanlaki ang mga mata ni Frida. Ano, pero wala akong alam tungkol doon. Iyon ang punto. Doon nila inilalagay ang lahat ng ebidensya ng mga illegal na transaksyon
Para kung sakaling magkaroon ng raid, ikaw ang direktang ituturo ng lahat ng papel. At sa loob ng penthouse na iyon, may isang tao na hindi mo inaasahan. Isang tao na kasama ni Mateo sa bawat hakbang ng pagdurog sa iyo. Sino ang halos hindi makahingang? Tanong ni Frida. Tumingin si Ignacio ng diretso sa kanya, ang kanyang mukha ay naging kasing tigas ng bato. Hindi lang ito tungkol sa pera, Frida. Ito ay tungkol sa isang lihim na matagal nang itinatago ng pamilya de la Vega. Isang lihim na may kinalaman sa tunay na dahilan kung bakit pumanaw ang iyong lolo. Bago pa makapagtanong muli si Frida, isang malakas na tunog ng pagpreno ng sasakyan ang narinig mula sa labas ng simbahan. Ang mga anino ng ilang lalaking mabilis na naglalakad ay aninag sa malaking pinto ng simbahan. Mabilis na isinara ni Ignacio ang laptop ni Frida at hinila siya patayo. Kailangan nating umalis. Na yun din. Nahanap nila tayo. Cheers to our new beginning, Mateo. Sa wakas malaya na tayo sa pabigat na iyon. Ang tunog ng pagbabanggaan ng dalawang mamahaling kristal na baso ay umalingaw-ngaw sa loob ng tahimik na silid-aklatan ng mansyon ng mga de la Vega. Isang matamis at mapait na tunog, tila isang kanta ng tagumpay na itinayo sa ibabaw ng pagkawasak ng isang tao. Si Consuela na nakasuot ng isang pulang silk na robe ay nakasandal sa balikat ni Mateo, habang pinagmamasdan ang naglalakihang mga painting sa dingding. Si Mateo ay nakaupo sa kanyang malaking silyang gawa sa balat. Hawak ang isang baso ng scotch. Bagamat dapat ay nagdiriwang siya, ang kanyang mga mata ay nananatiling nakapako sa dilim sa labas ng bintana. May kung anong kaba sa kanyang dibdib na hindi niya maipaliwanag, isang malamig na pakiramdam, na tila may mga matang nakatingin sa kanya mula sa kadiliman. You look worried, honey. Relax. Frozen na ang lahat ng accounts niya. Wala siyang pera, wala siyang koneksyon. Kahit ang mga kaibigan niya sa unibersidad, tinalikuran na siya matapos lumabas ng balita sa pagnanakaw niya ang paninigurado ni Consuela, habang dahan-dahang hinahaplos ang braso ni Mateo. Hindi mo kilala si Frida Consuela. She's smarter than she looks. 10 years niya akong tinulungan sa bawat aspeto ng kumpanya. Masyado siyang maraming alam ang mahinang sagot ni Mateo. Isang malalim na buntong, hininga ang kumawala sa kanyang dibdib. Kaya nga natin siya tinanggal, hindi ba? Dahil masyado na siyang nagiging hadlang, ngayon ikaw na ang hari ng De La Vega. Wala nang magtatanong kung bakit nawawala ang pondo. Wala nang magrereklamo sa mga kontrata mo sa labas. Ani Consuela, ang kanyang boses ay puno ng manipulasyon. Biglang bumukas ang pinto ng silid nang walang pasabi. Pumasok si Tita Socorro. Ang kanyang muka ay puno ng matinding pagkairita. Ang kanyang mga hakbang sa ibabaw ng makapal na karpet ay tila nagdadala ng masamang balita. Mateo, bakit hanggang ngayon ay hindi pa nahahanap ng mga tauhan mo ang babaeng yan ang singhal ng matanda habang inilalapag ang kanyang designer bag sa mesa? Sabi ng mga guard sa Laguna, dinala siya ng matandang Rosa na iyon at nayon, nawawala silang dalawa. Tita, relax. Saan naman pupunta ang isang pulubi at isang matandang katulong? Baka nagtatago lang sa kung saang butas? Ang sagot ni Consuela na may kasamang iritableng tono. Shut up, Consuela. Ikaw ang dahilan kung bakit naging padalos-dalos ang lahat. Kung hindi dahil sa pagmamadali mong makuha ang posisyon ni Frida, sana ay mas malinis nating nagawa ang lahat ang bulyaw ni Socorro. Lumingon siya kay Mateo. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik. Nakatrace ang huling signal ng luma niyang telepono sa kalamba, sa tapat ng simbahan. Napatayo si Mateo, ang kanyang baso ay muntik ng mabitawan kalamba. Ano namang gagawin niya doon? Ipinadala ko na ang mga tauhan ko doon, pero tumawon sila kanina. Wala na sila doon. May nakakita sa kanila na sumakay sa isang itim na SUV. Isang sasakyan na hindi sa atin, Mateo Ang. Katahimikan sa loob ng silid ay naging nakakabingi. Ang kaba sa dibdib ni Mateo ay naging isang ganap na takot. Alam niya ang bawat galaw ni Frida at ang pagsakay sa isang hindi kilalang sasakyan ay hindi gawain ng isang babaeng nawawala ng pag-asa. Black SUV baka may tumutulong sa kanya ang pabulong na wika ni Mateo. At iyon ang kailangan nating malaman
bago pa siya makagawa ng ingay ang dagdag ni Socorro. Mateo, kailangan nating linisin ang penthouse sa Rockwell. Ngayon din. Kung may nakakaalam ng tungkol doon tapos na tayong lahat, doon nakatago ang lahat ng original na papeles ng utang mo sa mga sindikato. Habang nagtatalo ang tatlo sa loob ng marangyang mansyon, hindi nila napansin ang isang maliit na gadget na nakatago sa ilalim ng lamesa ni Mateo. Isang device na dahan-dahang nagpapasa ng bawat salitang binitawan nila patungo sa isang malayong server. Sa kabilang dako sa loob ng isang mabilis na tumatakbong sasakyan, nakaupo si Frida sa tabi ni Ignacio. Ang kanyang mga kamay ay nakayakap pa rin sa kanyang bag, ngunit ang kanyang mga mata ay hindi na puno ng luha. Nakikinig siya sa isang earpiece. Ang kanyang mukha ay walang emosyon habang naririnig ang bawat plano ng kanyang asawa at ni Tita Socorro. Narinig mo ba ang tanong ni Ignacio habang ang kanyang mga mata ay nakatuon sa kalsada? Pupunta sila sa Rockwell. Ngayon na ang pagkakataon natin, Frida? Tumingin si Frida kay Ignacio. Ang init ng loob ng sasakyan ay kabaliktaran ng lamig na nararamdaman niya para sa mga taong itinuring niyang pamilya. Ang pag-ibig na dati ay nagpapabulag sa kanya ay tuluyan ang pinalitan ng isang matalas at malinaw na layunin. Hayaan nating pumunta sila doon, ang malamig na sagot ni Frida. Dahil sa gabing ito, malalaman nila na ang pinakamalaking pagkakamali nila ay hindi ang pagsipa sa akin, palabas, kundi ang pag-iwan sa akin na buhay. Biglang nag-vibrate ang laptop sa kandungan ni Frida. Isang error message ang lumabas sa screen, kasunod ng isang live feed mula sa isang surveillance camera. Nanlaki ang mga mata ni Frida sa nakita niya sa screen. Ignacio, ihinto mo ang sasakyan ng mabilis na utos ni Frida. Ang kanyang boses ay puno ng kaba. Bakit? Malapit na tayo! Ang tanong ng lalaki habang nagtataka. Hindi tayo sa Rockwell pupunta. Kailangan nating bumalik sa Laguna. Na yun din? Sa screen ng laptop, aninag ang isang anino na pumasok sa loob ng maliit na bahay ni Nanay Rosa. Ang aninong yun ay may hawak na isang bagay na kumikislap sa ilalim ng liwanag ng buwan. Ang tanging liwanag na nagbibigay ng init sa aking mundo ay nanganganib na ngayon mamatay. Ang boses ni Frida ay halos gumuho sa loob ng sasakyan. Ang kanyang mga mata ay nananatiling nakapako sa maliit na screen ng laptop, kung saan ang isang madilim na anino ay gumagalaw sa loob ng maliit na sala ni Nanay Rosa. Ang bawat segundo ng pagkaantala ay tila isang taon ng paghihirap. Ang kanyang puso ay parang isang tambol na mabilis ang pagtibok, bawat pintig ay may dalang takot para sa kaisa-isang taong nagmahal sa kanya ng walang kapalit. Ignacio, please. Bilisan mo ang pagsusumamo ni Frida, ang kanyang mga daliri ay nakabaon sa tela ng kanyang bag. Hindi sumagot si Ignacio, ngunit ang kanyang mga mata ay naging kasing talim ng kiblat. Sa isang mabilis at swabang pagpihit ng manibela, ang sasakyan ay humiyaw sa gitna ng basang kalsada, habang mabilis itong bumabalik patungo sa Laguna. Ang ingay ng makina ay tila isang galit na hayop na sumusugod sa gitna ng kadiliman. Sa gitna ng kaba, naramdaman ni Frida ang isang mainit na palad na pumatong sa kanyang nanginginig na mga kamay. Si Ignacio. Hindi ito tumitingin sa kanya, ang atensyon nito ay nasa kalsada. Ngunit ang higpit ng hawak nito ay tila isang angkla sa gitna ng bagyo. Hinga ng malalim, Frida. Hindi natin hahayaang saktan nila si Nanay Rosa. Pangako yan ang mahinahon, ngunit seryosong sabi ni Ignacio. Ang simpleng hawak na iyon ay nagdala ng isang kakaibang pakiramdam kay Frida. Isang kilig na hindi niya inaasahan sa gitna ng ganitong sitwasyon. Sa loob ng 10 taon kay Mateo, ang bawat hawak nito ay tila isang obligasyon, isang bahagi ng kanilang pagpapanggap. Ngunit kay Ignacio, ang bawat haplos ay tila may dalang tunay na malasakit, isang proteksyon na hindi nagtatanong ng kapalit. Nang makarating sila sa harap ng maliit na bahay sa Laguna, mabilis na bumaba si Ignacio bago pa man tuluyang huminto ang sasakyan. Hinugot niya ang isang maliit na flashlight at mabilis na tumakbo patungo sa pinto na nakabukas ng bahagya. Sumunod si Frida, ang kanyang hininga ay putol-putol. Ang loob ng bahay ay magulo. Ang mga lumang gamit ni Nanay Rosa ay nagkalat sa sahig. Ang amoy ng takot ay nanunuot sa bawat sulok ng silid. Nanay Rosa.
Nanay ang sigaw ni Frida habang papasok sa maliit na kusina. Nakita nila ang matanda na nakaupo sa sahig, nakasandal sa isang lumang kabinet. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa takot. Agad na lumapit si Frida at niyakap ang matanda. Anak, ang mga lalaki, may hinahanap silang kahon. Ang paos na sabi ni Nanay Rosa habang nanginginig ang kanyang buong katawan. Wala na sila rito, Frida. Mukhang tumakas na sila nang marinig ang sasakyan natin ani Ignacio habang tinitingnan ang paligid. Ang kanyang mukha ay puno ng tensyon. Ngunit tignan mo ito. Itinuro ni Ignacio ang dingding kung saan nakasabit ang isang lumang litra ng lolo ni Frida. Ang salamin nito ay basag at sa gitna ng litra ay may isang saksak ng patalim. Isang mensahe na hindi kailangan ng salita. Dahan-dahang tumayo si Ignacio at lumapit kay Frida. Nakita niya ang pagdaloy ng luha sa mga pisngi ng babae. Hindi siya nag-atubili. Inabot niya ang balikat ni Frida at dahan-dahang isinandal ang ulo nito sa kanyang dibdib. Sa mga sandaling iyon, ang katahimikan ng gabi sa Laguna ay nabasad lamang ng mahinang hikbi ni Frida. Naramdaman niya ang tibok ng puso ni Ignacio mabilis matatag at tila nakikiramay sa kanyang pighati. Ang amoy ng pabango ng lalaki na may halong amoy ng ulan at kalsada ay tila isang pamilyar na tahanan na matagal na niyang hinahanap. Ligtas na siya, Frida. Narito na ako ang pabulong na wika ni Ignacio habang dahan-dahang hinahaplos ang likod ni Frida. Sandali nakalimutan ni Frida ang kanyang galit, ang kanyang plano ng paghihigante at ang sakit ng nakaraan. Sa loob ng bisig ni Ignacio, naramdaman niya ang isang bagay na matagal nang ipinagkait sa kanya ang pakiramdam na siya ay pinahahalaga. Anhin dahil sa kung ano ang kaya niyang ibigay, kundi dahil sa kung sino siya. Ngunit, ang kapayapaang yon ay mabilis na naputol nang may mapansin si Ignacio sa ilalim ng basag na litrato. Isang maliit kulay gintong susi na nahulog mula sa likod ng frame. Frida, tingnan mo ito ani Ignacio habang pinupulot ang susi. Hindi ito susi ng bahay na ito. Pamilyar sa akin ang disenyong ito. Kinuha ni Frida ang susi. Ang kanyang mga mata ay nanlaki. Ito ang susi sa safety deposit box ng lolo ko sa lumang bangko sa Intramuros. Akala ko ay nawala na ito nang mamatay siya. Tumingin si Ignacio sa kanya, ang kanyang mga mata ay may dalang bagong katanungan. Kung narito ang susi, ibig sabihin ay may iniwan ang lolo mo na hindi nahanap ng mga De La Vega. Isang bagay na sapat na dahilan para looban nila ang bahay na ito kahit hating gabi na. Bago pa sila makapagsalita ang telepo, ni Ignacio ay biglang nagring. Isang mensahe ang natanggap niya mula sa kanyang espiya sa mansyon ng mga De La Vega. Mateo and Socorro are on their way to the bank in Intramuros. They have a court order to open all unclaimed boxes under the De La Vega name. Ang basa ni Ignacio sa mensahe, kailangan nating mauna sa kanila, Ignacio. Ang mariing sabi ni Frida. Ang kanyang mga mata ay muling nagliwanag sa determinasyon. Doon nakatago ang huling katotohanan. Mag-ingat ka sa mga taong masyadong mabuti sa iyo, Frida. Dahil sa mundong ito, walang tulong na libre. Ang bawat ngiti ay may presyo. At ang bawat yakap ay maaaring isang paraan lang para mahanap ang dulo ng iyong patalim. Ang boses ni Tita Socorro ay biglang umalingaw-ngaw sa isipan ni Frida, tila isang sumpa na ayaw siyang tantanan. Nakatitig si Frida sa maliit na piraso ng tela na nasa kanyang palad. Ang borda ng letrang M, ang sagisag ng pamilya Montemayor, ang pamilya ni Ignacio. Ang telang ito ay mula sa mamahaling barong na nakita niyang suot ng isa sa mga tauhan ni Ignacio noong gabing magkita sila sa simbahan. Dahan-dahang nangatal ang mga daliri ni Frida. Ang init na naramdaman niya sa dibdib ni Ignacio kanina ay biglang naglaho, pinalitan ng isang malamig na takot na tila yelo na gumagapang sa kanyang mga ugat. Lumingon siya kay Ignacio na kasalukuyang maingat na inaalalayan si Nanay Rosa paupo sa loob ng sasakyan. Ang bawat kilos ng lalaki ay puno ng dahan-dahan at tila tunay na pag-aalaga. Ngunit ngayon sa mga mata ni Frida, ang bawat galaw na yon ay tila isang bahagi ng isang mahusay na dula. Frida. Okay ka lang. Bakit tila nakakita ka ng multo? Ang tanong ni Ignacio habang papalapit sa kanya.
Ang kanyang boses ay nananatiling malambot. Ang kanyang mga mata ay puno ng pag-aalala. Mabilis na ikinubli ni Frida ang piraso ng tela sa loob ng kanyang bulsa. Pinilit niyang numiti, kahit na ang kanyang mga labi ay tila naninigas. Wala, napagod lang siguro ako. Kailangan na nating umalis. Baka maunahan tayo ni na Mateo sa Intramuros. Tumango si Ignacio at pinagbuksan siya ng pinto. Sa loob ng sasakyan, ang katahimikan ay naging kasing bigat ng isang dambana. Ang tanging naririnig ay ang mahinang ugong ng aircon at ang tunog ng ulan na humahampas sa bubong. Tumingin si Frida sa labas ng bintana, pinapanood ang mga puno na mabilis na naglalaho sa dilim. Ang pagtitiwala ba ay isang sugal na palagi niyang talo? Akala ba niya ay nakahanap na siya ng kakampi? Yun pala ay isa na namang manlalaro na nais siyang gamitin. Nang makarating sila sa Intramuros, ang paligid ay balot ng misteryo. Ang mga lumang pader na bato at ang mga kalsadang gawa sa semento ay tila nagkukwento ng mga lihim na baon na ng panahon. Ang bangko kung saan nakatago ang safety deposit box ng kanyang lolo ay isang lumang gusali na may disenyong Espanyol matatag at tila hindi kayang wagin ng anumang unos. Dito na tayo, ani Ignacio, habang itinigil ang sasakyan sa isang madilim na eskinita, malapit sa likod ng bangko. May kakilala ako sa loob. Hindi na tayo dadaan sa main entrance para hindi tayo mahalata ni na Mateo. Bakit kailangang dumaan sa likod, Ignacio? Ang tanong ni Frida, ang kanyang boses ay may bahid na ng pagdududa. Kung legal ang gagawin natin, bakit kailangang magtago? Tumigil si Ignacio at tumingin ng diretso sa mga mata ni Frida. Ang dilim sa loob ng sasakyan ay nagbibigay ng kakaibang anino sa kanyang mukha. Dahil ang hustisya sa bansang ito, Frida, ay hindi para sa mga taong sumusunod sa rules. Ito ay para sa mga taong marunong gumamit ng pagkakataon. Alam mong hindi tayo pakiinggan ng manager kung makikita nilang kasama mo ako, dahil ang pamilya ko ay itinuturing na kaaway ng mga De La Vega. Bumaba sila ng sasakyan at mabilis na naglakad patungo sa isang maliit na pintong bakal sa gilid ng gusali. Isang gwardiya ang nagbukas nito at mabilis silang pinapasok matapos makipagpalitan ng tango kay Ignacio. Ang loob ng bangko ay malamig, puno ng amoy ng lumang papel at metal. Habang naglalakad sa madilim na pasilyo patungo sa vault area, naramdaman ni Frida ang mabilis na tibok ng kanyang puso. Bawat hakbang ay tila isang pasakit. Bawat anino ay tila isang kaaway. Nang marating nila ang silid ng mga safety deposit box, mabilis na hinanap ni Frida ang numerong nakaukit sa gintong susi box 721. Isinaksak niya ang susi. Ang tunog ng pag-ikot ng lock ay tila isang huling hininga, dahan-dahan niyang hinila ang drawer. Sa loob, nakita niya ang isang makapal na envelope na nakabalot sa plastic at isang maliit na recorder. Ngunit bago pa niya mahawakan ang mga ito, isang pamilyar na boses ang narinig mula sa pinto ng vault. Sabi ko na nga ba, hindi mo matitiis na hindi pumunta rito, Frida. Lumingon si Frida at si Ignacio. Nakatayo sa pintuan si Mateo kasama ang dalawang armadong lalaki. Ang kanyang mukha ay puno ng isang mapait na tagumpay. Ngunit ang mas ikinagulat ni Frida ay ang makita ang isang pamilyar na barong na suot ng isa sa mga lalaking kasama ni Mateo, ang barong na may borda ng letrang M. Lumingon si Frida kay Ignacio. Ang kanyang mga mata ay nanunumbat. Ignacio, anong ibig sabihin nito? Isang malamig na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Ignacio habang dahan-dahan siyang lumalayo kay Frida at tumayo sa tabi ni Mateo. Sabi ko sa'yo, Frida, kailangan ko ang black box mo para ikonekta ang lahat ng tuldok ani Ignacio. Ang kanyang boses ay wala ng bakas ng lambot. Ngayong nahanap mo na ang susi, wala na akong silbi sa'yo. Ang galing mong umarte, Frida. Halos naniwala na rin ako na may pag-asa ka pang bumangon mula sa putik. Pero sa huli, isa ka lang talagang susi na kailangang gamitin at itapon. Ang boses ni Ignacio ay wala na ang tamis at lambot na ipinakita niya sa Laguna. Ngayon ito ay kasing talim ng isang labaha. Bawat salita ay humihiwa sa natitirang piraso ng puso ni Frida. Nakatayo siya sa tabi ni Mateo, ang dalawang lalaking naging sentro ng buhay
at pag-asa ni Frida ay magkasama na ngayon sa harap niya, may suot na parehong ngiti ng tagumpay. Nakatitig si Frida sa kanila. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakahawak sa envelope na nakuha niya mula sa box 721. Ang lamig ng vault ay tila nanunuot sa kanyang mga buto, ngunit mas matindi ang lamig na nagmumula sa katotohanang nasa harap niya. Ang kamay ni Ignacio na kanina lang ay nagpupunas ng kanyang luha, ay ngayon ay nakahawak na sa baril na nakatutok sa kanya. Partner, sabi ko naman sa'yo, mabilis lang itong pasunurin ani Mateo habang tinatapik ang balikat ni Ignacio. Lumingon siya kay Frida, ang kanyang mga mata ay puno ng mapait na katuwaan. Did you really think Ignacio was your knight in shining armor? He's the one who suggested the embezzlement plan, Frida. Siya ang nag-edit ng video, siya ang nag-ayos ng lahat para masiguradong hinding-hindi ka na makakabalik. Ang wandong ginagalawan ni Frida ay tila huminto sa pag-ikot. Ang bawat sakripisyo niya para kay Mateo, ang bawat gabing inilaan niya para tulungan ito, at ang bawat sandaling naramdaman niyang ligtas siya kay Ignacio, lahat ay isang malaking kasinungalingan. Isang dula-dulaan kung saan siya ang bida na nakatakdang mamatay sa dulo. Naramdaman ni Frida ang isang matinding pait sa kanyang lalamunan. Ang kanyang puso na dati ay puno ng pagmamahal ay tila naging isang basag na kristal na wala ng paraan para mabuo pa. Ang kanyang buong katawan ay nanginginig, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa isang put na ngayon lang niya naramdaman sa buong buhay niya. Bakit ang tanging salitang lumabas sa kanyang mga labi isang bulong na puno ng pighati? Dahil kailangan namin ang lupa ng lolo mo, Frida, ang sagot ni Ignacio, habang dahan-dahang lumalapit. The De La Vega Empire is crumbling. Mateo needs the liquidity, and I need the land for my family's expansion. At ang tanging paraan para makuha yon ay kung ikaw ay mawawala sa eksena. Give me the envelope, Frida. Don't make this harder for yourself. Hindi niyo ito makukuha, ang mariing sabi ni Frida. Ang kanyang boses ay biglang naging matatag. Kahit mamatay ako rito, hinding-hindi ko ibibigay sa inyo ang huling alaala ng lolo ko. Isang malakas na tawa ang kumawala kay Mateo. Huwag kang magmalinis, Frida. You're alone. Wala kang pera, wala kang kakampi. Even Nanay Rosa. Do you think she's safe? Sa pagbanggit ng pangalan ni Nanay Rosa, tila may sumabog na galit sa loob ni Frida. Ngunit bago pa siya makakilos, dahan-dahang bumukas ang recorder na nasa loob ng kanyang bag. Isang bagay na hindi napansin ni Mateo. Isang boses ang nagsimulang magsalita mula sa maliit na device, isang boses na nagpatigil sa lahat ng tao sa loob ng vault. Kung naririnig mo ito, Frida, ibig sabihin ay dumating na ang araw na kinatatakutan ko. Ang mga taong nakapaligid sa iyo ay mga lubong nagbibihis tupa. Ang boses ng kanyang lolo. Isang boses mula sa hukay na may dalang babala na huli na para kay Frida. O baka naman ito ang mitsa ng isang bagong apoy. Nanlaki ang mga mata ni Mateo at Ignacio. Sa gitna ng kanilang pagkabigla, mabilis na kumilos si Frida. Ngunit hindi siya tumakbo patungo sa pinto. Tumakbo siya patungo sa emergency alarm button sa dulo ng vault. Huwag ang sigaw ni Ignacio habang itinataas ang kanyang baril. Isang matinding tunog ng pagbabanggaan ng bakal at semento ang narinig ng mabilis na isinara ni Frida ang mabigat na pinto ng inner vault, ikinukulong ang sarili sa loob kasama ang mga ebidensya, habang naiiwan sa labas ang dalawang lalaking nagtraidor sa kanya. Ang dilim sa loob ng maliit na silid ay naging kasing itim ng kanyang kapalaran. Ngunit sa gitna ng katahimikan, ang boses ng kanyang lolo ay patuloy na nagsasalita, ibinubunyag ang isang lihim na mas malaki pa sa lupa, mas malaki pa sa kumpanya. Ang bawat marahas na paghampas ng metal sa kabilang panig ng pinto ay tila isang hatol ng kamatayan. Ngunit sa loob ng madilim na silid, ang mas masakit na tunog ay ang boses na nagmumula sa maliit na recorder. Nakatira sa sulok ng maliit na vault si Frida, yakap ang kanyang mga binti habang ang tanging liwanag ay nagmumula sa pulang ilaw ng emergency system. Ang boses ng kanyang lolo, si Don Teodoro, ay nanginginig sa tape puno ng pagsisisi at takot. Frida, apo. Patawarin mo ako, ang paos na tinig ng matanda. Pinilit nila ako, ang pamilya De La Vega. Nalaman nila ang isang sikretong maari nating ikasira.
Ginamit nila yon para pilitin akong pumayag sa kasunduan. Ang kasal ninyo ni Mateo, hindi yon bunga ng pag-ibig. Ito ay isang legal na bitag. Ginawa kanilang guarantor sa lahat ng mga utang at illegal na transaksyong balak nilang gawin sa hinaharap. Sa oras na pirmahan mo ang marriage contract, ang lahat ng kasalanan nila ay magiging kasalanan mo rin. Ikaw ang kanilang panangga, Frida. Ikaw ang nakatagdang mabulok sa kulungan para sa kanila. Ang mga salitang iyon ay tila mga lason na dahan-dahang pumatay sa natitirang bahagi ng pagkatao ni Frida. 10 taon. 3,650 araw siyang namuhay sa piling ng isang lalaking ang turing sa kanya ay hindi asawa, kundi isang kasangkapan para sa sariling kaligtasan. Ang bawat halik, ang bawat yakap, ang bawat mahal kita ay isa palang matamis na paraan para higpitan ang lubid sa kanyang leeg. Frida, buksan mo itong pinto, ang sigaw ni Mateo. Mula sa labas, ang kanyang boses ay puno ng galit at desperasyon. Huwag mong sayangin ang oras namin. Wala kang mapupuntahan. Ang oxygen sa loob niyan ay tatagal lang ng ilang oras. Do you wanna die in there for a piece of paper? Mateo, let me handle this na. Rinig ni Frida ang malamig na boses ni Ignacio. Pagkatapos ay naging mahinahon ang tono nito, tila bumabalik sa mapagpanggap na savior na nakilala niya sa Laguna. Frida, makinig ka. I can still save you. Give me the documents and the recorder. Sasabihin ko sa mga pulis na pinilit ka lang ni Mateo. I will take care of you. Hindi mo kailangan magdusa ng ganito. Isang mapait na tawa ang kumawala sa mga labi ni Frida, isang tawang nagsimula sa kanyang tiyan at lumabas sa kanyang lalamunan na tila isang hiyaw ng isang sugatang hayop. Tumayo siya ng dahan-dahan ginamit ang pader para suportahan ang kanyang nanginginig na katawan. Ignacio, Mateo. Naririnig niyo ba ang sarili niyo? Ang sigaw ni Frida, ang kanyang boses ay matatag at puno ng pot. Ang isa ay asawang ginawa akong biktima sa loob ng 10 taon at ang isa naman ay ang kaibigang mas malupit pa sa kaaway. Akala niyo ba ay ganun ako kahina? Akala niyo ba ay sapat na ang ikulong ako rito para sumuko ako? Mabilis na binuksan ni Frida ang kanyang laptop. Ang screen ay nagliwanag, ipinapakita ang second black box. Sa loob ng vault na ito, merong isang direct network link na hindi dumaan sa main server ng bangko, isang sikretong linya na itinago ng kanyang lolo para sa ganitong pagkakataon. Ano ang ginagawa mo, Frida? Ang tanong ni Ignacio, ang kanyang boses ay may bahid na ng kaba. Vinagaga ko ang dapat ko nang ginawa nung gabing. Pinalayas niya ako sa BGC ani Frida, habang ang kanyang mga daliri ay mabilis na nagtatype ng mga command. Ang recorder na ito, hindi lang ito boses ng lolo ko. Ito ay may kalakip na digital key. Sa oras na i-upload ko, ito ang lahat ng mga contracts, ang lahat ng ebidensya ng pangingikil niyo. At ang tunay na dahilan ng pagbagsak ng kumpanya ay direktang mapupunta sa Securities and Exchange Commission at sa lahat ng major news outlets sa bansa. Sabay-sabay tayong lulubog, Mateo. Pero ako, lulubog bilang biktima. Kayo lulubog bilang mga kriminal. Natahimik ang kabilang panig ng pinto. Ang tanging narinig ni Frida ay ang mabilis at mabigat na paghinga ni na Mateo at Ignacio. You wouldn't do that, Frida. Ang pabulong na banta ni Mateo. Madadamay ang pangalan ng lolo mo. Masisira ang legacy ng De La Vega. Ang legacy ng lolo ko ay ang aking danggal, Mateo. At yon ang kailangan kong bawiin, anuman. Ang halaga ang malamig na sagot ni Frida. Ngunit bago pa mapindot ni Frida ang enter, isang kakaibang tunog ang narinig niya mula sa system. Isang override signal. Nanlaki ang kanyang mga mata nang makita ang isang bagong mukha na lumitaw sa kanyang screen, isang taong hindi niya inaasahang makikita sa loob ng network na ito. Isang matandang babae na may suot na mamahaling alahas, nakaupo sa isang madilim na silid. Si Tita Socorro. Ngunit hindi siya galit. Siya ay nakangiti, isang ngiting kasing talim ng isang sumpa. Frida, my dear. Ani Socorro sa screen. Did you really think si Mateo at Ignacio lang ang kalaban mo? You forgot one thing. I am the one who holds the original copy of your grandfather's second will.
Isang testamentong magpapatunay na ikaw ay hindi isang De La Vega at wala kang karapatan sa kahit anong dokumentong hawak mo ngayon. Hindi ka dugong De La Vega, Frida. Isang pulot ka lang na kinahabagan ng matandang Teodoro. Isang ligaw na damo na pilit isinaksak sa aming hardin. Ang bawat salitang binitiwan ni Tita Socorro mula sa screen ng laptop ay tila isang malakas na hampas ng maso sa katinuan ni Frida. Ang mundo niya na kanina lang ay gumuho dahil sa pagtatrador ay tuluyan ang naglaho. Ang kanyang pagkakakilala, ang kanyang mga alaala ng pagkabata, ang bawat yakap ng kanyang lolo. Lahat pa yon ay nakatuntong sa isang malaking kasinungalingan. Nakatitig si Frida sa dokumentong ipinapakita ni Socorro. Isang lumang papel na may selyo ng isang ampunan sa labas ng Maynila. Ang petsa ay tumutugma sa taon ng kanyang kapanganakan. Ang pangalan ng kanyang mga magulang ay hindi nakasulat. Tangi ang salitang unknown ang nakalagay sa ilalim ng kanyang larawan bilang isang sanggol. Kaya huwag kang magmalaki na hawak mo ang aming mga sikreto ang patuloy na pangungutya. Ni Socorro, ang kanyang muka ay puno ng tagumpay. Walang korte ang maniniwala sa isang ampon na nagtatangkang sirain ang pamilyang kumupkop sa kanya. You are nothing but a common thief trying to steal a legacy that was never yours. Sa labas ng pinto, ang nakakanghilong tunog ng bakal na kinakain ng drill ay lalong lumakas. Naramdaman ni Frida ang init na nagmumula sa pintuan ng vault. Naroon na sila. Ilang minuto na lang at tuluyan nang mawawasak ang lock. Frida, narinig mo ba yon ang sigaw ni Mateo? Ang kanyang boses ay may halong tawa at pait. You're a nobody. Kahit ang pangalang Frida ay hindi sa'yo. Give up now! Wala ka nang ipinaglalaban. Napasandal si Frida sa malamig na pader ng vault. Ang kanyang hininga ay naging mababaw. Ang dilim at ang pulang ilaw ng emergency ay tila isang kabaong na dahan-dahang sumasara. Pakiramdam niya ay tila siya ay isang anino na nawala ng katawan. Kung hindi siya isang De La Vega, sino siya? Kung ang lahat ng kanyang pinaghirapan ay para sa isang pamilya, ay hindi naman kanya ang saysay ng lahat. Ngunit sa gitna ng kanyang pagkalunod sa kawalan, naalala niya ang boses ni Nanay Rosa sa Laguna. Maaari nilang kunin ang iyong bahay, ang iyong pera at ang iyong posisyon. Pero hindi nila kailanman makukuha ang talinong ibinigay sa iyo ng may kapal at ang danggal na itinanim ng iyong lolo. Biglang nagbago ang tingin ni Frida sa dokumentong nasa screen. Isang bagay ang napansin niya, isang pirma sa ilalim ng adoption papers na hindi kay Don Teodoro. Ito ay pirma ni Tita Socorro. Isang matalas na ideya ang pumasok sa isipan ni Frida. Kung siya ay isang ampon at hindi legal na tagapagmana, bakit kailangan pang gumawa ng ganito kalaking dula ni na Mateo at Ignacio para makuha ang ebidensya? Bakit kailangan siyang gawing guarantor sa marriage contract kung wala siyang legal na koneksyon sa yaman ng mga De La Vega? Dahan-dahang lumapit muli si Frida sa laptop. Ang kanyang mga mata ay nanliit habang sinusuri ang digital signature ni Socorro. Sa kanyang talino bilang isang system architect, nakita niya ang isang pattern. Ang dokumentong yon, ito ay isang digital forgery na ginawa gamit ang mismong system na idinisino niya para sa kumpanya. Socorro, hindi ako ampon. Ang pabulong na sabi ni Frida, ang kanyang boses, ay unti-unting nagkakaroon ng bagong lakas. Gusto mo lang akong mapaniwala na wala akong laban dahil alam mo ako ang tunay na may-ari ng lahat. Mabilis na nag-type si Frida, hinahanap ang hidden folder sa loob ng second black box na binanggit ng kanyang lolo sa tape. Doon nakita niya ang isang scan ng kanyang tunay na birth certificate. Ang pangalan ng kanyang ina ay hindi unknown. Ang pangalang nakasulat doon ay si Isabella de la Vega, ang bunsong kapatid ni Don Teodoro na sinabi nilang namatay sa isang aksidente noong kabataan nito. At ang pangalan ng kanyang ama, nabitawan ni Frida ang mouse. Ang kanyang puso ay tila tumigil sa pagtibok. Ignacio, ang paos na usang ni Frida. Sa labas, ang drill ay tumigil. Isang malakas na tunog ng pagbagsak ng metal ang narinig. Ang pinto ng vault ay dahan-dahang bumukas, naglalabas ng usok at ang anino ni na Mateo at Ignacio. Tapos na ang laro.
Frida ani Ignacio, habang pumasok sa loob ang kanyang baril ay nakatutok pa rin. Ibigay mo na ang ebidensya. Tumingin si Frida kay Ignacio, hindi nang may takot, kundi may matinding pighati at galit. Iniharap niya ang screen ng laptop kay Ignacio para makita nito ang dokumentong kakarating lang. Ignacio, tingnan mo ito, ani Frida. Ang kanyang boses ay nanginginig. Tingnan mo ang pangalan ng ama ko? Hindi maaari. Isang malaking kasinungalingan ito. Ang boses ni Ignacio ay gumaralgal, ang kanyang matatag na tindig ay biglang gumuho habang nakatitig sa screen ng laptop. Ang baril na hawak niya ay dahan-dahang bumaba, ang kanyang mga daliri ay nanginginig sa tindi ng pagkabigla. Ang pangalang nakasulat sa ilalim ng father sa birth certificate ni Frida ay hindi De La Vega at hindi rin isang estranyo. Andres Montemayor, ang mismong ama ni Ignacio. Ang lalaking pinagmula ng lahat ng kanyang galit, ang lalaking ipinangako niyang ipaghihigan ilaban sa mga De La Vega. Sa isang iglap, ang bawat plano ni Ignacio, ang bawat hakbang ng kanyang paghihigan, ay tila naging isang malupit na biro ng tadhana. Anong? Sinasabi niya yan, Ignacio? Anong nangyayari? Ang sigaw ni Mateo. Ang kanyang boses ay puno ng kalituhan at galit. Habang palipat-lipat ang tingin sa dalawa, ibigay mo na sa akin ang ebidensya. Huwag kang makinig sa mga imbento ng babaeng yan. Ngunit hindi siya narinig ni Ignacio. Ang kanyang buong mundo ay tila umiikot. Tumingin siya kay Frida, ang babaeng binalak niyang gamitin at sirain, ang babaeng naging biktima ng kanyang manipulasyon. Ang bawat haplos niya rito, ang bawat salita ng pagmamalasakit, ay tila naging mga tinik na ngayon ay bumabaon sa kanyang sariling konsensya. Magkapatid tayo. Ang pabulong na wika ni Frida, ang kanyang boses ay halos isang hininga na lamang. Ang pait sa kanyang lalamunan ay lalong tumindi. Ang lalaking muntik na siyang patayin, ang lalaking kasabwat sa pagpapatalsik sa kanya, ay ang sarili niyang dugo. Isang malakas na tawa ang narinig mula sa laptop. Si Tita Socorro, na nanonood pa rin sa pamamagitan ng webcam, ay tila nag-e-enjoy sa palabas. Ngayon ay alam niyo na ang sikretong itinago ni Teodoro sa loob ng maraming taon ani Socorro. Ang kanyang tinig ay puno ng kamandag. Ayaw niyang malaman ng mundo na ang kanyang kapatid na si Isabela ay nakipagrelasyon sa isang Montemayor. Kaya nang mamatay ang iyong ina, Frida, kinuha ka ni Teodoro, hindi dahil sa pagmamahal, kundi para masiguradong walang makakaalam ng mansa sa aming pamilya. At ikaw naman, Ignacio, ginamit ko ang galit mo para gawin ang maruming trabaho ko. Hindi ba't napakagandang plano? Hayop ka, Socorro, ang hiyaw ni Ignacio. Ang kanyang galit ay lumipat sa matandang babae sa screen. Ginamit mo ang ama ko, at ngayon ay ginamit mo rin ako para saktan ang sarili kong kapatid. Wala akong pakialam sa drama ninyong dalawa, ang sigaw ni Mateo habang sinusubukang hablutin ang laptop mula kay Frida. Sa akin ang kumpanyang ito. Sa akin ang lupang ito, wala nang pakialam ang dugo rito. Sa gitna ng kaguluhan, naramdaman ni Frida ang isang matinding lamig. Ang lahat ng mga taong nakapaligid sa kanya, ang kanyang asawa, ang kanyang kapatid, ang kanyang tiyahin. Lahat sila ay mga anino ng kasakiman. Wala nang natirang puwang para sa pag-ibig o pamilya. Ang tanging natira ay ang malamig na katotohanan ng kanilang mga kasalanan. Biglang nag-vibrate ang system ng laptop. Isang countdown ang lumitaw sa screen. Isang feature na hindi alam ni Socorro na itinago ni Frida sa loob ng second black box. Tapos na ang oras, ang malamig na sabi ni Frida. Ang kanyang mga mata ay naging kasing tigas ng bato. Sa loob ng 3 minuto, ang lahat ng ebidensya ng pagnanakaw niyo, ang mga illegal na offshore accounts ni Mateo, ang mga dokumento ng pang-ihikil ni Socorro, at ang partisipasyon ni Ignacio sa pag-edit ng video, lahat ng yan ay magiging public record. At kasama doon ang patunay na pamilya De La Vega ay walang karapatan sa lupang kinatitirikan ng kumpanya dahil ito ay ilegal na kinuha mula sa pamilya Montemayor. Frida, wag itigil mo, ito ang pagsusumamo ni Mateo. Ang kanyang mukha ay naging kasing puti ng papel. Masisira tayong lahat. Hindi Mateo, ani Frida. Habang dahan-dahang tumatayo at iniaayos ang kanyang gusot na damit. Kayo lang ang masisira. Ako,
Matagal na ninyong sinira. Ngayon, binabawi ko lang ang aking pangalan. Tumingin si Frida kay Ignacio. Kung gusto mong patunayan na may konting dugo ka pa ng ama natin, alam mo ang dapat mong gawin. Ang bawat segundong lumilipas sa countdown ay tila isang patak ng dugo mula sa isang sugat na hindi na mapaghihilom. 30 segundo para sa katarungan o 30 segundo para sa tuluyang pagkawasak. Sa loob ng vault ang pulang ilaw ng emergency ay lalong naging matinis sa paningin ni Frida. Ang bawat numero sa screen ng laptop 25, 24, 23 ay tila isang pintig ng puso na papatapos na. Nakatayo si Frida sa gitna ng gulo. Ang kanyang mukha ay kasing tigas ng marmol habang ang paligid niya ay unti-unting nagkakagulo. Itigil mo yan, Frida. I'm warning you, ang hiyaw ni Mateo. Sinubukan niyang sumugod muli, ngunit sa pagkakataong ito, isang matigas na bisig ang humarang sa kanya. Si Ignacio. Ang lalaking kanina lang ay kasabot ni Mateo ay ngayon ay nakaharang sa kanyang daanan. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagsisisi at isang bagong uri ng galit-galit sa sarili at sa mga taong gumamit sa kanya. Huwag mong hahawakan ng kapatid ko, Mateo. Ang malamig at nagbabantang, sabi ni Ignacio. Ang boses niya ay nanginginig sa tindi ng emosyon. Tapos na ang paghaharin niyo. Kung lulubog kami, sisiguraduhin kong ikaw ang mauuna sa ilalim. Ignacio, nababaliw ka na ba? Magkapatid isang pirasong papel lang. Yan ang sigaw ni Mateo. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa desperasyon. Socorro, do something! Isang matalas at mapait na tawa ang muling narinig mula sa laptop. Si Tita Socorro, na nasa screen pa rin, ay dahan-dahang itinuwid ang kanyang upo. Ang kanyang muka ay walang bakas ng takot sa halip. Isang nakakanghilong ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Did you really think na hahayaan ko kayong manalo ng ganon kadalian ni Socorro? Iniharap niya ang kanyang sariling camera sa isa pang screen sa tabi niya. Frida, my dear, look at this. Bago mo pindutin ang enter, siguraduhin mong kaya mong dalhin ang konsensya mo. Nanlaki ang mga mata ni Frida. Sa screen ni Socorro, lumitaw ang isang live feed mula sa Laguna. Ang maliit na bahay ni Nanay Rosa ay napapaligiran ng mga lalaking nakaitim. Nakita niya ang matanda na katalis sa kanyang paboritong silya habang isang lalaki ang may hawak na lighter malapit sa mga kortinang gawa sa tuyong tela. Nanay Rosa, ang pabulong na hiyo ni Frida. Ang kanyang daliri na nakapatong sa enter key ay tila naging yelo. One press, Frida, ang pananakot ni Socorro. One press at ang lahat ng ebidensya ay lalabas. Pero kasabay ng pag-upload niyan, ang bahay na kinalakihan mo ay magiging isang malaking mitsa. Pipiliin mo ba ang katarungan para sa mga patay? O ang buhay ng kaisa-isang taong nagmamahal sa'yo? Ang katahimikan sa loob ng vault ay naging kasing bigat ng semento. Ang matinis na tunog ng sirena ng pulis sa labas ay tila lalong lumalapit. Ngunit para kay Frida, ang tanging naririnig niya ay ang mahinang paghinga ni Nanay Rosa sa screen. Frida, huwag kang makinig sa kanya, we can call for help. Ang sigaw ni Ignacio, ngunit alam niya sa kanyang sarili na malayo ang Laguna at huli na ang lahat bago pa makarating ang sinuman. Nakatitig si Frida kay Nanay Rosa. Nakita niya ang matanda na tumingin sa camera. Bagamat may busal ang bibig nito ang mga mata ni Nanay Rosa, ay malinaw na nagsasalita. Huwag kang susuko, anak. Gawin mo ang tama. Naramdaman ni Frida ang init ng luha sa kanyang mga mata. 10 taon siyang naging biktima. 10 taon siyang nanahimik. At ngayong hawak na niya ang susi sa kanyang kalayaan. Ang tadhana ay muling humihingi ng isang masakit na sakripisyo. Tumingin si Frida kay Mateo na ngayon ay nakang-isi na kampante na muli siyang nanalo. Tumingin siya kay Ignacio na puno ng pighati. At huli, tumingin siya kay Socorro. Alam mo, Tita Socorro, ang simula ni Frida ang kanyang boses ay kalmado na tila isang lawa bago ang bagyo. Mali ka nang iniisip tungkol sa akin. Akala niyo ay mahina ako dahil marunong akong magmahal? Pero ang pagmamahal na itinuro sa akin ni Nanay Rosa ay ang pagmamahal na handang itaya ang lahat para sa katotohanan. Biglang nagbago ang mga command na tinatype ni Frida sa keyboard. Hindi na ito ang simpleng upload command.
Ano ang ginagawa mo? Ang tanong ni Mateo. Ang kanyang ngiti ay biglang naglaho. Ginagamit ko ang system na ginawa ko para sa inyo, ani Frida. Socorro, nakalimutan mo yata na ang security system ng lahat ng property ng De La Vega, kasama ang mansion mo at ang safe house. Kung nasaan ka ngayon ay konektado sa main server na hawak ko. Kung susunugin mo ang bahay ni Nanay Rosa, sisiguraduhin ko ang lahat ng pintuan at bintana sa kinaroroonan mo ay magla-lock. At ang fire suppression system sa Laguna, na-activate ko na sa pamamagitan ng remote override. Ang mukha ni Socorro ay biglang napalitan ng matinding takot. Sinubukan niyang tumayo, ngunit ang tunog ng mga otomatikong lock na sumasara sa kanyang silid ay umalingaw nang sa audio ng laptop. Ang bawat mabilis na hininga ni Mateo ay tila isang desperadong awit ng isang taong wala ng maluwangan. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa takot, habang ang dulo ng baril ay nakadiin sa kanyang sariling sentido. Sa loob ng vault, ang lahat ay tila huminto sa paggalaw. Ang matalas na tunog ng mga sirena sa labas ay naging isang malabong ugong sa pandinig ni Frida. Nakatitig siya kay Mateo, ang lalaking minahal niya, ang lalaking naging sentro ng kanyang mundo, na ngayon ay isang anino na lamang ng kanyang dating pagkatao. Huwag, Mateo. Huwag mong gawin, yan ang sigaw ni Ignacio. Sa kabila ng lahat ng galit niya sa bayaw, hindi niya hinayaang maging madugo ang pagtatapos ng gabing ito. Sa isang mabilis na pag-atake, sinubukan ni Ignacio na sunggaban ang kamay ni Mateo. Narinig ang tunog ng pagkakabunggo ng dalawang katawan sa sahig. Ang baril ay tumalsik, sa malayo lumilik anong matunog na pagkiskis sa ibabaw ng malamig na semento, hanggang sa tumigil ito sa paanan ni Frida. Walang putok na narinig. Tanging ang marahas na paghinga ni Mateo at Ignacio ang namayani sa katahimikan ng silid. Sa mismong sandaling yon, ang mga awtoridad ay pumasok na sa loob ng vault. Ang mga ilaw mula sa kanilang mga flashlight ay tila mga mapanghusgang mata na tumatama sa bawat sulok. Hands in the air! No one move! Ang sigaw ng mga pulis, dahan-dahang tumayo si Frida. Ang kanyang puting dress ay madumi, na ang kanyang buhok ay gulo-gulo at ang kanyang mukha ay may bakas na mga natuyong luha. Ngunit habang nakatayo siya doon, ang kanyang likod ay matuwid, ang kanyang baba ay nakataas. Ang hiya na ipinataw sa kanya noong gabi sa BGC ay tila dahan-dahang nalilipat sa mga lalaking nakadapa sa kanyang harapan. Nakita ni Frida si Mateo habang pinipusasa ng mga pulis. Ang kanyang asawa ay umiiyak, hindi dahil sa pagsisisi, kundi dahil sa kahihiyan at sa pagkawalang bisa ng kanyang kapangyarihan. Lumingon si Mateo kay Frida, ang kanyang mga mata ay puno ng pagkamuhi. Sira ka na rin, Frida. Wala ka nang babalikan. Ang hiyaw ni Mateo habang kinakaladkad siya palabas. Hindi sumagot si Frida. Tumingin lang siya kay Mateo nang may matinding awa. Isang tingin na mas masakit pa sa anumang sampal. Lumingon naman siya kay Ignacio. Ang lalaki ay nakaupo sa sahig, nakayuko habang dahan-dahan ding nilalapitan ng mga awtoridad. Tumingin si Ignacio sa kanya, ang kanyang mga mata ay puno ng pighati at isang tahimik na paghingi ng tawad. Bilang kasabot sa manipulasyon, alam ni Ignacio na kailangan din niyang harapin ang batas. Frida, patawarin mo ako, ang pabulong na wika ni Ignacio. Sana ay mahanap mo ang kapayapaang ipinagkait namin sa iyo. Lumapit si Frida sa kanyang kapatid. Hindi niya ito niyakap, ngunit inilapag niya ang kanyang kamay sa balikat nito sa huling pagkakataon. Haharapin natin ang bunga ng ating mga desisyon, Ignacio. Iyon ang tanging paraan para maging malaya tayo sa mga De La Vega. Sa kabilang dako sa screen ng laptop na naiwan sa mesa, nakita ang huling sandali ni Tita Socorro. Ang mga pulis sa Manila ay pumasok na sa kanyang safe house. Ang matandang babae na dati ay may hawak ng lahat ng kontrol ay nakita habang pilit na isinisigaw ang kanyang pangalan, tila ba sapat na yon para pigilan ang kanyang pag-aresto. Ang kanyang screen ay biglang nagdilim, simbolo ng pagtatapos ng kanyang paghahari. Lumabas si Frida ng bangko sa Intramuros. Ang ulan ay tumigil na at ang madaling araw ay nagsisimula ng magbigay ng kulay sa langit ng Manila. Ang amoy ng basang semento at ang sariwang hangin ay tila isang pagbabasbas para sa kanyang bagong simula.
Isang itim na sasakyan ang huminto sa kanyang tapat. Bumaba si Nanay Rosa kasama ang ilang mga tauhan mula sa social services na tumulong sa pagsagip sa kanya. Ang matanda ay agad na tumakbo patungo kay Frida at nayakap siya ng mahigpit. "Ligtas na tayo, anak." Tapos na ang bangan ang iyak ni Nanay Rosa. Naramdaman ni Frida ang init ng yakap ng matanda. Sa mga sandaling yon, alam niyang hindi siya ampon sa puso ng taong tunay na nagmamahal sa kanya. Ang kanyang pangalan ay maaaring nabahiran ang kanyang pamilya ay maaaring nawasak. Ngunit ang kanyang pagkatao ay nananatiling buo. Habang nakasakay sa sasakyan, patungo sa isang ligtas na lugar, binuksan ni Frida ang bintana. Pinanood niya ang pagbangon ng araw sa ibabaw ng Manila Bay. Ang bawat sinag ng liwanag ay tila isang pangako. Ang De La Vega Corporation ay maaaring bumagsak, ang mga ari-arian ay maaaring kumpiskahin, ngunit ang talino at danggal ni Frida ay hindi kailanman nakatali sa mga pader na yon. Nakuha niya ang katarungan, ngunit higit pa doon, nahanap niya ang kanyang sarili. Ang alpha survivor ay hindi na kailangang magtago sa anino ng system. Siya na ngayon ang nagsusulat ng sarili niyang code para sa buhay. Ang bawat paglubog ng araw ay hindi lamang pagtatapos ng isang mabilis na sandali, kundi isang tahimik na pangako na ang liwanag ay muling magbabalik, dalang isang mas maliwanag na bukas. Isang taon ang mabilis na lumipas mula nang ang mga pader ng De La Vega Corporation ay nayanig ng pinakamalaking iskandalong pinansyal sa kasaysayan ng bansa. Ngayon, nakatayo si Frida sa gitna ng sikat na garden sa itaas ng isang gusali sa BGC, ang mismong lugar kung saan siya nabaon sa kahihiyan noon. Ngunit ngayon, ang hangin ay hindi na kasing pait at ang mga ilaw ng lungsod ay tila mga kaibigang bumabati sa kanyang pagbabalik. Nasuot siya ng isang simpleng puting bestido. Walang mamahaling alahas, ngunit ang kanyang aura ay naglalabas ng isang uri ng kapangyarihan na hindi kayang bilhin ng pera. Siya na ngayon ang tumatayong tagapayo para sa isang foundation na tumutulong sa mga kababaihang biktima ng domestic abuse at financial manipulation. Ang kanyang talino ay hindi na ginagamit para itago ang dumi ng iba, kundi para magbigay ng liwanag sa mga nasa dilim. Binuksan niya ang maliit na kahon na nahanap niya gamit ang susing ibinigay ni Ignacio mula sa kulungan. Hindi ito naglalaman ng ginto o mga titulo ng lupa. Sa loob ay may mga lumang sulat mula sa kanyang ina si Isabela at mga larawan ng kanyang ama na si Andres. Doon niya nalaman ang katotohanang matagal nang itinago na siya ay bunga ng isang wagas na pag-ibig na kailanman ay hindi kinilala ng mga De La Vega. Ang tunay na mana na iniwan ng kanyang lolo ay ang katotohanan tungkol sa kanyang pagkatao. Isang katotohanang nagbigay sa kanya ng tunay na kalayaan. Sa loob ng New Bilibid Prison si Mateo ay nananatiling nag-iisa. Ang kanyang dating marangyang buhay ay pinalitan ng rehas at malamig na semento. Walang konsuela o sokoro na dumadalaw sa kanya. Ang kanyang huling sandali ng tagumpay ay naging isang walang hanggang gabi ng pagsisisi. Si Tita Socorro naman, dahil sa kanyang edad at lumalalang sakit, ay nananatili sa isang hospital arrest. Ngunit ang kanyang isipan ay unti-unti nang nilalamon ng limot isang parusa para sa isang taong ang tanging pinahalagahan ay ang kanyang wad na danggal. Si Ignacio ay patuloy na nagsisilbi ng kanyang sentensya. Bagamat nasa loob nahanap niya ang kapayapaan sa pagtulong sa legal na aspeto ng foundation ni Frida. Ang kanilang ugnayan bilang magkapatid ay dahan-dahang naghihilom, hindi sa pamamagitan ng mabilis na pagpapatawad, kundi sa pamamagitan ng pag-amin sa mga nagawang pagkakamali. Frida, anak, handa na ang hapunan. Ang boses ni Nanay Rosa ay nagpabalik kay Frida sa kasalukuyan. Nakangiti ang matanda habang nag-aayos ng lamesa sa kanilang bagong bahay sa Laguna, isang bahay na hindi kasing laki ng mansyon, pero punong-puno ng pagmamahal. Lumapit si Frida at niyakap ang matanda. Ang amoy ng nilagang baka at ang init ng tahanan ay sapat na para sabihing siya ay nahanap na ang kanyang tunay na langit. Sa gitna ng katahimikan ng gabi, huminga ng malalim si Frida at tumingin sa mga bituin. 1.
Napatawad na ba ang mga nagkasala ang kapatawaran para kay Frida ay hindi nangangahulugang pagbabalik sa nakaraan? Pinatawad na niya ang kanyang sarili sa pananatili sa isang maling relasyon at pinatawad na niya ang mga kaaway sa pamamagitan ng pagpapakawala sa galit na dati ay kumakain sa kanyang puso. Ang hustisya ang nagsilbing kabayaran at ang kanyang katahimikan ang naging tanda ng kanyang pagpapatawad. 2. Nahanap na ba ang kapayapaan? Oo. Ang kapayapaan ni Frida ay hindi nanggaling sa pagbagsak ng kanyang mga kaaway, kundi sa pagyakap sa kanyang tunay na pagkakakilanlan. Hindi na siya ang asawa ni Mateo o ang ampon ng mga De La Vega. Siya ay si Frida, isang babaeng may sariling pangalan, sariling danggal at sariling tadhana. Ano ang aral na iniwan para sa mga tagapakinig? Ang tunay na yaman ng isang babae ay hindi nasusukat sa apelidong kanyang dala o sa yaman ng pamilyang kanyang pinasukan. Ito ay matatagpuan sa tibay ng kanyang loob, sa talino ng kanyang isipan at sa kakayahan niyang bumangon mula sa pinakamalalim na hukay ng pagtatraydor. Ang pag-ibig na hindi marunong rumespeto ay hindi pag-ibig kundi isang tanikala. At sa huli, ang katotohanan gaano man ito kapait ang tanging susi sa tunay na kaligayahan. Tumingin si Frida sa huling pagkakataon sa perlas, na hawak niya ang tanging butil na natira mula sa gabing iyon sa BGC. Inilagay niya ito sa loob ng isang maliit na frame sa kanyang lamesa. Hindi na ito simbolo ng pait, kundi isang paalala na ang pinakamagandang perlas ay nagmumula sa gitna ng matinding pasakit sa loob ng kabibi. Dahan-dahang pinatay ni Frida ang ilaw sa kanyang silid. Ang dilim ay hindi na nakakatakot dahil alam niyang sa loob niya may isang ilaw na hinding-hindi na muling mamamatay. Ang bawat pintig ng puso ni Frida sa gitna ng katahimikan ng Laguna ay isang pagpapatunay na ang sugat gaano man kalalim ay may kakayahang maghilom sa tamang panahon. Mga mahal kong tagapakinig, maraming salamat sa inyong pananatili at pakikinig sa paglalakbay na ito hanggang sa huling sandali. Habang binubuo ko ang kwentong ito, lalo na sa bahagi kung saan ang perlas ni Frida ay nagkalat sa sahig ng BGC habang siya ay pinapahiya ni Mateo, hindi ko mapigilang makaramdam ng matinding pighati. Tila ba, bawat butil ng perlas na yon ay sumisimbolo sa ating mga pangarap na minsan nang niyurakan ng ibang tao. Ang kwentong ito ay bunga ng malalim na pagninilay sa mga tunay na damdamin ng mga kababaihang patuloy na lumalaban sa gitna ng kawalang katarungan ng mundo. Ang buhay natin ay parang ang system na idinisenyo ni Frida. Maaring subukan ng iba na pasukin ang ating privacy, sirain ang ating mga files, o burahin ang ating halaga. Ngunit tandaan ninyo na kayo ang arkitekto ng sarili ninyong pagkatao. Huwag ninyong hayaang ang error ng ibang tao ay maging katapusan ng inyong sariling program. Tulad ng nag-iisang perlas na itinago ni Frida ang ating danggal ay isang source code na tayo lamang ang may hawak at may karapatang magbago. Sa tingin ninyo, tama ba ang naging desisyon ni Frida na harapin ang katotohanan kahit masakit? O mas mabuti bang manatili na lang sa tahimik na buhay sa probinsya? Sana ay nagustuhan ninyo ang kwentong ito. Nasaan kaya kayo habang nakikinig sa aking boses, marahil ay nag-aayos ng bahay, nagluluto para sa pamilya, o baka naman ay nagpapahinga pagkatapos ng isang nakakapagod na trabaho. Ano man ang inyong ginagawa, sana ay nagdala ako ng konting inspirasyon at haplos sa inyong puso. Kung meron kayong sariling karanasan o kwento ng pagbangon, huwag kayong mag-atubiling i-share ito sa ating comment section. Dahil dito, lagi kaming nakahandang makinig sa inyo. Huwag din sanang kalimutang i-like at i-share ang ating kwento para maabot pa natin ang ibang mga pusong nangangailangan ng pag-asa. Manatili kayong matatag, maganda at puno ng danggal sa inyong sariling paraan. Hanggang sa muli nating pagkikita sa susunod na kabanata ng buhay. Pamagat ng kwento ang arkitekto ng sirang danggal, paunawa ang lahat ng mga karakter at sitwasyon sa kwentong ito ay katang-isip lamang na nilikha para sa layuning panlibangan at pagpapalaganap ng positibong mensahe.